Premier Boulder, narito po muli. Ito na po, nag-file na po ng impeachment complaint laban po kay PBBM. Ito na. Panoorin po ninyo ang update. Ano? Nahaharap sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogadong si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Andre De Jesus, ang lawyer na naghain po ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ano? At inendorso po ito ni ah, Representative Nisay. Ano? Totoo at napapanahon ang balita ngayon. Ngayong araw, Enero 19, 2026, opisyal ng inihain ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives. Inihain ito ng lawyer na Andre De Jesus, private citizen, at inendorso po ha, ni Pusong Pinoy Party List Jen Jet Nisay, Deputy Minority Leader. Kinumpirma ito ni House Secretary General Cheloy Garafil nang tanggapin ang dokumento sa opisina niya kaninang umaga. Ito ang kauna-unahang ganitong aksyon laban kay PBBM mula nang maupo siya noong 2022. Ano? Mga pangunahing grounds base po sa ulat mula sa GMA, sa Philippine Star, Inquirer, ano? Itong mga pangunahing media po rito, betrayal of public trust, unang-una, dahil sa umano'y pagpayag o pagtulong sa kidnapping, surrender ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, International Criminal Court, noong Marso 2025. Culpable violation of the Constitution. Ito po yung pangalawa, hindi pagbeto ng mga di umanong unconstitutional provisions sa General Appropriations Act. Ano? Unprogram appropriation at iba pang budget issues mula 2023 hanggang 2026. Graft and corruption alleged kickbacks, protection of allies sa 2025 flood control corruption, iskandal sa kasalukuyang inimbestigahan, at iba pang proyektong may anomalya. Siya nga po nagpa-imbestiga dyan. Dagdag pa, alleged drug addiction na umano'y nagdudulot ng pagiging unfit to serve. Ito po, hindi po ako maniniwala dito. Reaksyon ng Malacanang. Undersecretary Claire Castro, iginagalang nila ang proseso bilang bahagi ng demokrasya at kung konstitusyon walang personal na kaalaman sa motibo ng nagrereklamo. Pero iginiit na lahat ng ginagawa ng PBBM ay naaayon po sa batas. Patuloy ang trabaho niya para sa publiko. Sa Kamara naman, maraming miyembro, lalo na sa mga majority, ang naniniwalang excuse me, mahina ang substance ng complaint at malamang hindi ito uusbong dahil sa solid support kay PBBM. Halimbawa, House Panel Chair Joel Chua, no grounds yet. Representative Nisay mismo ay may koneksyon sa construction industry. Connection industry, at nabanggit siya ng Independent Commission for Infrastructure bilang isa sa mga contractor. May mga nagsabing preemptive filing ito para sa i-block ang mas malakas na complaint sa loob ng isang taon. House Rule 1
Isa lang impeachment, per year. Yan po. Pakinggan po natin. Party Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Attorney Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito pong sinisay ay sa pag-iimbestiga ng ICI ay isa raw po na sa mga nasabit na kontraktor. Kumbaga, isa siya sa kontraktor na kagaya nila Saldico, nila Edwin Guardiola ng Batangas, yun mga magkakapatid na yap dito sa Benguet. Oh. Kaya siya nag-endorso dahil mayroon din siyang kasalanan. Di ba? Isa siyang kontraktor. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Tinanggap ito mismo ni Secgen Sheloy Garafil. Ayon sa reklamo, ilan sa grounds for impeachment na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang i-veto ang unprogrammed Ito maliwanag ito yung sinasabi nilang pag pinahintulutan daw ni BBM ang dakip kay kay former President Duterte. Kung naaalala nyo po, ang nag-file po ng complaint, nag-file ng kaso sa International Criminal Court ay hindi po Pilipinas mismo. Hindi po. Ang nag-file po yan si Trillanes. Matagal na po yan, noong 2017 pa. Kung kine-question nila ang pagpahayag daw ni PBBM di umano na isurrender sa dayuhang korte. Lawyer na pong magsasabi niyan. Kanya-kanyang lawyer. May nagsasabi na tama ang ginawa na pagpahayag na arestuhin si PBBM na dalhin sa dahig. May nagsasabi naman hindi. Mostly ang nagsasabi itong mga Duterte, mga kabig ni Duterte, mga DDS, mga didilis, Sila po ang nagsasabi niyan na kidnapping. Kasi kung kidnapping, dapat may ransom. Kung kidnapping, hindi alam. Humingi ng ransom dapat ang mga nagkidnap. Hindi. Nakita ng buong mamamayan ng Pilipinas ang pag-surrender dahil nga nung panahon yon member pa tayo ng ICC. Sa ngayon, malabo talaga na umusad ang impeachment para kay BBM. appropriation. Ako po naniniwala na hindi po magtatagumpay itong impeachment na to kasi purely politically motivated ito. Sa General Appropriations Bill, matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Nagkasaad din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Pinunto rin ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction. Ito pa, drug addiction. Hindi po ako naniniwala na drug addict po ito si Marcos, si PBBM. Kasi hindi po ganyan ang mga addict na tao. Hindi nakakapag-isip ng maayos ang mga addict. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan magsalita. Kapag addict, palaging nabubulol, palaging iba ang sinasabi. Pag kinausap mo si PBBM, tama naman ang sinasagot niya sa'yo. Kapag yun, kung ano yung tinanong mo, sasagutin ka ng tama. Paano mong masabing addict yan? Hindi po yan addict. Paratang lang po sa kanya yan. Sa totoo lang. Maraming nagsasabi na siya'y addict. Pero hindi po. Hindi po ganyan ang itsura ng addict na tao. Ito, binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Yan po. Huwag niyo pong kalimutan, paki-subscribe, like, and share. Okay, marami pong salamat sa inyo.